BBM pa rin. Dapat yung katangahan ha, ginagawang krimen. Kung hindi ikulong, bitayin. Dalhin sa Congress, pakain sa buhaya kay Martin. Kasagsagan ng bagyo, nakuha pa magpagawa ng tarpaulin. Halos magkandalunod na kami sa baha habang ikaw nagpapagawa ng tarpaulin. Habang nagsisisigaw kami ng tulong, yung sako ng bigas tinatatakan niya ng Martin. Kulang na lang ultimo butil ng bigas tatakan niya ng Martin. Kaya pala papahupain muna yung baha kasi hindi pa sila tapos gumawa ng tarpaulin. Saka bakit mo tatatakan ng pangalan mo yan, hindi mo naman pera yan. Ano yun, bago kayo tumulong, hihintayin pa namin matapos yung buisit na tarpaulin na yan. Alam mo Martin, ang sarap mong palanguyin sa mura. Paulanan ng real talk tapos ihagis sa baha. Sa gitna ng matinding pagbaha sa Bicol Region, gustong malaman ng ilang senador kung saan napunta ang umano'y bilyon-bilyon pisong pondong inilaan para sa flood control projects. Ito na yata ang pinaka-worst na government pagdating sa funds. Maharlika funds, flood control funds, PhilHealth funds, tapos sasabayan pa ng mga tangamong funds. Kawawang mga taga-Bicol kahit sino mapapasyet. Habang yung representative nilang si Saldico nalulunod sa budget. 61 billion nilaan sa Bicol, sabi ni Villanueva, kaya nasa na yung project. Huwag ka nang tumanggi, mismong kalikasan na yung nag-fact check. In 2023, sa DPWH alone, 29.4 billion ang budget. This year, for Bicol Region 2024, ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. Sa 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion. Guys, wala na talaga yung Pilipinas, sirang-sira na. Binaboy na ng mga buhaya. Yung mga matitinong tao, galit na. Yung mga bangag sa kriminal na lang yung mga natutuwa. Sino ba representative ng Bicol? Ako. Sino may hawak ng budget? Ako. Sino dapat sisihin? Ako. Buti alam mo. Naglaan kami na napakalaking halaga. Umaabot ng halos 420 billion kung tutuusin. Aabot siguro papatak ng 1.4 billion a day ang budget sa flood control. Saan napunta lahat yan? Yan ang nasaklap. Hoy plastic, ba't kami tinatanong mo? Ang tanungin mo yung bobo mong kapatid sa yung pinsan mo. May saklap-saklap ka pang nalalaman sila sisihin mo. Kung talagang nagmamalasakit ka sa mga Pilipino, yung kapatid mo sa pinsan mo, kasuhan mo. Hindi yung daldal ka ng daldal dyan sa media, wala ka namang ginagawa. Kunwari galit sa kapatid saka sa pinsan, hindi naman pala. Pangunahan mo yung hearing tapos patawag mo yung presidente. Hindi yung pasasakayin mo na naman kami sa balat ng mani. Alam mo na palang may nawawala, wala ka pang ginagawa. Binoto ka ng taong bayan para mag-imbestiga, hindi puro dada. Hindi mo mahahanap ang sagot kung puro ka lang ngawa. Lubog na nga tayo sa utang, lubog pa sa baha. Pinalaga naman niya ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Wala raw katotohanan ng umano'y bilyon-bilyon pisong flood control budget para sa Kabikulan. Ang ina niya, Basta talaga pambubudol, master nyo. Tapos kunwari may i-raid na warehouse ng bigas, wala namang nakakalaboso. Hindi kaya yung smuggler ng bigas isa sa inyo? Kasi lahat ng sako ng bigas may pangalan nito. Partida kasama pa yung aso niya si Tulfo. Bakit ba laging kasama mo to? Sa farmers kubo kasama mo. Sa warehouse ng bigas kasama mo. Paano ka namin isusumbong kay Tulfo kung pati si Tulfo kasama mo? Wala na tayong pagsusumbungan guys. Kasama niya na lahat. Iba talaga pag may hawak ng pondo. Dinidikitan ng lahat. Papunta naman ako sa'yo. Bakit pati tong taong to? Itong taong to pati sa travel sinasama mo. Biruin mo si Mark Anthony Sayarot sa New York, sinama pa nito. Baliktad na ngayon, bagong Pilipinas, kaya yung kriminal protektado. O Igan, pasok! Igan, bistado umano'y Shabu Laboratory sa dalawang bahay sa Muntinlupa. Nasabat ang mga hinihinalang droga na nagkakalaga ng 136 million pesos. Pati ang mga makabagong makinarya na ginamit sa illegal na gawain. Sa bisa ng isang search warrant, kinalugan ng mga pulis at taga-PIDEA ang inuupahang bahay na ito sa Ayala, Alabang, Muntinlupa. Tumambad sa kanila ang sandamakmak na kagamitan na hinihinalang ginagamit sa paggawa ng shabu. Nakasalansan pa sa tray ang mga hinihinalang shabu na luto na. Sasailalim sa drug analysis at inventory ang tinatayang 20 kilo ng umano'y shabu na may street value na 136 million pesos.
Arestado ang hinihinalang chemist na isang French national, si Cypher Aurelien. Nadakip din ang kasabwat niyang Pilipino na si Mark Sayarot.